nakakuha na ng katapat etong si Senator Risa Hontiveros. Pag-disqualify kay VP Inday Sara Yun ang gusto. para sa eleksyon ng 2028. Yan. Yun lamang ito. Pinahihirapan pa natin ang ating mga sarili. Ito ang nagpatunay na merong isang Marcos na matino. Wala pong remand o return sa konstitusyon. Ang obligasyon natin, try and decide. Desisyon ng House Prosecution Panel is to submit clarification muna. Ano ba? Di mo alam kung iiyak na o ano eh. Nalalabuan dito sa naging order ng impeachment. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, Happy Independence Day po sa Pilipinas, June 12 today, Huwebes. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Oy, mega love shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas. Yung mga lagi nagko-comment dyan sa baba, nagko-comment dun sa post natin. Maraming salamat po sa pag-suporta nyo sa isang content creator, political vlogger at DDS vlogger na naniniwala na talagang Duterte lang ang makakapagpabago sa Pilipinas. Shoutout po sa inyo lahat. Shoutout din sa lahat ng mga members natin dito sa Joe Malone TV. Kung gusto nyo magpa-member, meron po tayong join button dyan sa baba. At paki-double check mga kayon, palambing naman kung nakasubscribe na kayo dito sa channel natin. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang at paki-click yung bell icon para lagi kayong updated po sa lahat ng videos na ina-upload, sa lahat ng issues na pwede natin i-upload dito sa channel natin na Joe Malone TV. Paki-subscribe na rin po when Tito Talks at pati na rin tong Tito Jom, Tito ng Ina Mo. Nandiyan po yung content natin. Backup natin yan. Baka mamaya, alam mo na, di ba? Mahirap na. Backup channel po natin yan. Okay. Paki-like and share naman itong video natin. Sa ganun, mapansin tayo ni YouTube sa algorithm naman yun. Paki-suporta po. Maraming salamat. Game! Oh, di ba? Yan ang sinasabi ko. Wala pa nga eh. Nakakuha na ng katapat itong si Senator Risa Hontiveros sa katayuan ng isang manang na si Senator Amy Marcos. Sa wakas, di ba? Itong statement na to ni Senator Amy nung isang araw, grabe. Ito yung nagpatunay talaga. Every time na ipopost ko talagang libo-libo yung nagla-like. Ito ang nagpatunay. Sa totoo lang ito ang nagpatunay na merong isang Marcos na matino. Sa katayuan ni Senator Amy. Di ba? Again, mga kayo credibility check ni Senator Amy, hindi yan pumirma doon sa GAA, sa BICAM report. Bakit kamo? Ang sabi niya, according to Senator Amy, bakit niya pipirmahan? Ay, ang daming blanco. Diba? Sabi niya, nakakatakot daw yun. Ganun pa nga yung wordings niya. Alright. Panoorin natin kung paano dumisagree si Senator Risa Hontiveros doon sa motion
nila Senator Peter Cayetano na i-remand o ibalik sa Kongreso, sa Kamara, yung impeachment, yung articles of impeachment. Tapos pinanatan ngayon ni Senator Amy, ito yung moment na yun na kung saan, turning events to no? Maraming duda kasi kay Senator Amy. Alam na natin yon, di ba? Walang problema kung if you still have doubts kaya Senator Amy, I think ito sa dami sa lahat na nagsalita, sa lahat na nagsalita, nagbigay ng manifestation dito doon sa plenary session ba to? Kalimutan ko na. Yan yung yung kung saan ni-present nila yung articles of impeachment. Si Senator Amy Marcos lang yung nagsabi na totoo naman, di ba? Na hindi naman talaga accountability ang gusto nila Ang gusto nila, matanggal si BP Inday Sara para wala na nakaharang sa 2028 national election. Yun lang naman yun, di ba mga kayon? Yun lang yun. Pero siya lang ang nagsabi. Bukod tangi siya lang nagsabi. Totoo, ilan yung tinamaan? Mga 5. Yung mga 5 hindi bumoto. Sherwin, Risa, Binay, Coco, di ba yung isa? Nakalimutan ko na tuloy. Basta 5 yung tinamaan. Hindi nakailag doon sa salita ni Senator Amy. Nakakuha ka ng katapat, no? Senrisa, no? Panoorin natin kung paano yung bangayan nila. Tapos meron tayong video dito kung saan yung reaction naman ng Kongreso sa pagpabalik ng impeachment case. So, Senator, Panoorin natin. would you like to make your manifestation? Thereafter, Senator Judge Marcos. You may proceed, ma'am. Salamat po, Mr. Presiding Officer. I strenuously vote no to the motion. The wording of the approved motion introduces unnecessary ambiguity to the already politically charged proceedings. Ambiguity means kaguluhan. Return po ay pagsauli o pagbalik. Sa usapin ng judiciary, nire-remand ang kaso pabalik sa lower court for further proceedings. Kaya po, I cannot accept this kind of wording. It is dangerous, Wow, disingenuous, particularly when the rules of court have suppletory application. The same purpose could have been achieved by merely asking the House prosecutors to file a compliance and clarify certain issues. Wala pong remand o return sa konstitusyon. Ang obligasyon natin, try and decide. Isa po itong kabalintunaan, Mr. Presiding Officer. Alam nyo, tingnan nyo yung moment na yan. Meron ako nakita sa post sa Facebook bago natin ipasok si Senator Amy. Sinasabi nga nila, debate daw with Senator Amy Marcos at between Senator Amy Marcos and Sen. Risa Hontiveros. Basta walang hawak si Senator Risa na index card at wala daw yung babae na yun na lagi niyang katabi. Di ba? Parang kay Miss Joey ko ata na nakita yon o kay Miss KP. Basta meron kumakalat din sa Facebook na post na gano'n na may picture ni Senator Amy sa ni Sen. Risa na kung saan debate basta walang hawak na index card at wala yung babaeng katabi lagi ni Sen. Risa. Oo nga naman, napansin ko nga yun. Noted and entered into the record, Senator Judge Marcos. You Yan may na. proceed, ma'am. Yes, maraming salamat sa ating presiding officer. Sang-ayon po ako sa motion ni Senator Judge De La Rosa at Senator Judge Cayetano. Basta't maliwanag na ititigil ang proseso hanggat di natutupad ang 2 kondisyon na sinaad ng ating amendment. Ang sabi, accountability? Accountability ba talaga? May 2 SKL ako dyan. Una, SKL, share ko lang na si BP Inday Sara ay sinampahan ng kaso sa Komisyon ng Audit, ang COA, sinampahan ng kaso sa Supreme Court, sinampahan ng kaso sa iba't iba pang korte, sinampahan ng kaso ng Department of Justice, pati na rin ng PNP, Dami, no? at sinampahan ng kaso ng disbarment. At Lahat kanina na. lamang, may panibagong isasampang 612 million na namang confidential fund ng OVP at ng Department of Education. Walang tigil na kaso.
Kung accountability ang tunay na gusto ng mga birit ng birit, bakit hindi paghusayan ng mga kaso para panagutin si VP Inday sa mga yan? Yun. May multa yan. Oo. May kulong. If Wala ever rin tiwala sa mapatunayan. ano eh. Aba, damang-dama ang accountability kapag ganyan. Itong impeachment na inipit, inupuan, nilimliman, minadali, ibinalibag sa Senado sa dulo ng sesyon. Ito ay ang pinakamaliit na iskinita ng accountability na yan. Yan. Itong ipinipilit na impeachment, aminin man nila o hindi, ay para lamang manira ng imahen ng isang publiko Yun. at walang uuwian, kundi pag-disqualify kay VP Inday Sara Yun ang gusto. para sa eleksyon ng 2028. Yan. Yun lamang ito. Pinahihirapan pa natin ang ating mga sarili. Alam naman nating lahat, tayo at ang sambayanan, hindi accountability ito. Tungkol ito sa pagpigil kay VP Yeah. Inday Sara para sa 2028. Huwag na tayo mag-production number. Yan ang gustong puntiryahin. Kaya ang pangalawa kong SKL, ikalawa SKL, saan ka lulugar? Kapag umuo ka sa pagpatuloy ng impeachment, magpadala ka sa mga ambisyoso ng 2028. Kapag pinadismiss o pinaremand mo naman, sasabihan kang pinoprotektahan mo si Inday. Boom. SKL, saan ka lulugar? Ako sa Sa tama. tama. Magpakatotoo tayo, Mm. mga kapatid na hukom at senador. True. Malayo pa ang 2028. Maraming gutom at naghihintay ng serbisyo mula sa Senado. Hindi tanga ang Pilipino. Alam natin ang motibo at tunay na pakay ng mga lulong sa ambisyon at kapangyarihan. Maraming salamat. Galing. Bravo. Galing. Galing. Diba? Siya lang ang bukod tanging nagsalita ng ganyan. No? Enough na eh. Tama naman na eh. Tama naman na alam naman natin lahat dito sa mga viewers ko, dito na talagang ang pakay lang naman talaga nila is wag nang, di ba, sinasabi ko lagi, sa haba-haba, sa kahit anong palabok na yan na ginagawa. You know, palabok means sa idiom sa Pilipinas eh, di ba? Kumbaga sa haba-haba na prosesyo sa simbahan din ang tuloy. So sa dami-daming palabok, ang nasa dulo ng iskinita na yan, walang iba kundi si Duterte. They want to alisin si Duterte sa politika na sa ganun, magawa nila yung mga plano nila. Manatili, manalo, doon sa posisyon na kung anong gustuin at kung anong meron sila. Yun lang naman yun eh. Di ba? Tama naman si Sen Aimee. Tama naman siya na pamumulitika lang naman ito. Political assassination, character assassination. Gusto lang talagang tanggalin. Lahat na ginawa eh. Di ba? Kinasuhan, impeachment, confidential funds, si Tatay Digong pinadala. Pucha, hindi pa ba kayo gising? Di ba? Hindi nyo pa rin ba nag-gets yung logic? It's not about confidential funds anymore. This is all about VP Inday Sara Duterte. Ito lang, pag hindi mo pa nag-gets yan, sa bagay, hindi naman talaga nila mag-gets yan. Kasi talaga ang gusto nila, talagang maligwak. Ito si VP Inday Sara para dire-diretso yung plano nila, dire-diretso yung pangungurakot nila. Kaya hindi umaasenso ang Pilipinas eh. Kakamatayan na lang natin lahat to. Di ba? Ikaw, ako, tatanda tayo, mamamatay tayo. Kayo, yung mga nasa OFW, magtatrabaho na lang kayo na magtatrabaho pagka talagang hindi mga Duterte ang pinaupo natin. Kasi anong gagawin nila pag wala si VP Inday Sara? Diba? Mananatili sa posisyon, kukurakutin yung mga taxes natin. Diba? Yun na lang yun. Yun lang yun. Wala nang iba. Kakamatayan na lang natin. Unfortunately, kakamatayan na lang natin to lahat. Sorry for the term, pero talagang real talk yan. Pag hindi si VP Inday Sara ang naupo sa 2028, putya nakakatakot na. Or should I say, kung hindi Duterte ang mauupo sa 2028, wala na. Habang buhay na tayo magtatrabaho. Real talk yan ha. Magsasama ang loob nyo, I'm sure. Alam nyo din yan at sigurado ako ramdam nyo rin yan. Kasi yun ang nararamdaman namin dito sa Pilipinas. Yung existing na government natin, wala eh. Talagang hindi mo alam talaga kung saan patungo. Di ba? Panoorin natin yung sa Kongreso. Basta plenary session din nila to. O kung saan nagbigay sila ng komento doon sa nangyari sa Senado. Panoorin natin mga kayon. Naku, Maraming yan na. salamat po for waiting.
pasensya na po. I know that all of you waited for this moment Hindi makaiyak. when the prosecution panel will finally give their comment to what happened last night in the Yeah. Senate. Well, first of all, we welcome the impeachment court's service of summons to the Vice President. Apparently, the jurisdiction over the person of the respondent has been acquired already. She has a period of 10 days to answer. That is non-extendable. And we hope that all issues which are being raised in the impeachment court will be tackled as well in the answer of the Vice President. So finally, the people of the Philippines will see from the answer of the Vice President what her defenses are. Isa lamang po ibig sabihin nito, yung pag-acquire po ng jurisdiction ng impeachment court sa ating respondent kay Vice President Sara Zimmerman Duterte, it only shows na tuloy na ang impeachment trial. Yeah. No one can stop this anymore Sige na, kwento mo yan eh. because jurisdiction has been acquired already by the impeachment court over the person of the respondent. Now, with respect to the action of the Senate last night, the Yes. impeachment court requiring us to issue a certification about the Walang nilabag. compliance with the Constitution Hindi. with respect Nagahang to the eh, no? filing of the impeachment complaint, as well as the second order, and that is for the 20th Congress to confirm whether we will pursue this impeachment complaint. Medyo ang prosecution panel po ay Ano ba? Di mo alam kung iiyak na o ano eh. nalalabuan dito sa naging order ng impeachment court kagabi. So we resolve to seek the clarification of the impeachment court. With respect to the first order about the certification pertaining to our compliance with the Constitution in filing the impeachment complaint, we maintain our position. Siyempre, gano'n naman talaga gagawin nyo eh. Sumunod po kami fully and strictly to the requirements of the Constitution. We did not violate the one-year prohibition rule. With respect to the second order, it is impossible to be complied with because, first of all, 20th Congress doesn't exist yet. Tayo po ay nasa ikalabing-siyam na kongreso pa lamang. Mag-a-adjourn pa po and we will be looking forward Iiyak na na eh. mag-convene naman ang pa-20 Kongreso ng Pilipinas. That will be on July 28, simultaneous with the SONA. I wish to add, nakatanggap po tayo ng liham, or should I say, nakakita ng liham from the social media that the anticipated presentation of the articles of impeachment is canceled. Ang sabi po ng ating presiding officer ng impeachment court, the referral of the verified complaint to the impeachment court mooted already the presentation and the reading of the articles. This will be part of the clarification that we will be seeking from the impeachment court, sapagkat batid po natin na itong presentation ng articles ay bahagi ng Senate Rules on Impeachment
and we seek the guidance. We seek the enlightenment of the impeachment court so we can properly comply to the order that they issued last night. Finally, we wish to take advantage of this opportunity upang pasalamatan po ang taong bayan. Sa lahat po ng sumusuporta Meron ba? sa prosecution panel, sa House of Representatives, we had a mass this morning attended by different civil society groups. May mga nakasama po tayo religious leaders and even victims of EJK. Maraming salamat po. Rest assured, ang House of Representatives, ang prosecution panel, naninindigan po. Tuloy ang laban Kala ko tuloy ang para kasal sa katotohanan, hustisya, at pananagutan. Talaga lang, ha? Maraming salamat po. Ito si Congressman Joel Chua. Ito pong sa ngayon, Yeah. ang Oh. desisyon ng House Prosecution Panel is to submit clarification muna. So with respect to other Iiyak na din to. legal remedies, hindi pa namin to na pagdidesisyonan until such time ma-receive namin yung sagot sa clarification. Kong Chua, you also mentioned kanina nagtataka kayo dun sa ginawa nga desisyon ng Senado at sila pa yung nagmosyon o mismong mga hurado. And you quote, sinabi niyo po, sila na yung parang nag-aabogado mismo kay VP Sara Duterte. How optimistic are you po na there will still be a fair and impartial trial? Well, yun po ay personal opinion ko. Hindi ko po alam kung ano Biglang personal opinion. yung opinion ng aking mga kasama. And in fact, nung Play aking safe. pong personal na opinion, ito pong ginawa na pagbalik sa amin ng articles of impeachment ay Aroy. sa aking paniniwala ay unconstitutional. Dahil wala naman po ito excuse me, wala naman po ito sa kanilang kapangyarihan at ito po ay inaasahan natin na kung meron man mga motion na gagawin, ang gagawa po nito ay yung sa defense. Kaya yun po ay aking personal na opinion. Under the rules, Iyak. and even in ordinary courts, not just the impeachment court, yung service ng summons, that triggers acquisition of jurisdiction. And that is why I said earlier, we welcome this development. Bagaman naguguluhan po kami dun sa order kagabi, we are happy and thankful to the impeachment court. Magkaiba yung naguguluhan sa hindi matanggap, ha? Congressman Luis Tro, magkaiba yon. Doon sa naguguluhan kayo, doon sa hindi nyo matanggap na yung desisyon ng impeachment court. Because Diba? finally, the summons has been served already to the Vice President. Ano kaya attachment ng And as I summons, have no? stated, this only shows tuloy na tuloy Ang kasal. impeachment trial. I wish to believe na yung hinihinging certification ng impeachment court is only a clarification or perhaps affirmation ng naging compliance ng Senate when we filed the impeachment complaint. But I wish to humbly invite the attention of the people to the ruling of then presiding officer Juan Ponce Enrile. That was during the time of the impeachment trial of Chief Justice Corona. Yan, nagalungkay na. Ang sabi po niya doon sa resolution, when there is compliance in the two basic requirements, that is the signature by at least 1/3 of all members of the House, and there is the verification, the filing of the impeachment complaint already enjoys
presumption of legality. And that cannot be questioned anymore unless there is strong controverting evidence. Napakaliwanag po niyan. And I believe that this is still a very good law which should guide our impeachment court. No? Gusto ko lang pong balikan yung inyong question kanina. Anong status ng articles of impeachment considering that there are efforts to return? Ano ba to? Parang robot magsalita. I humbly believe Hindi ako naka-slow mo, ha? that the case is very much active and alive. Why? No less than the order of the Senate last night stated that the case is not dismissed, not terminated. Siyempre, Ibig din nyo naman sabihin, sasabihin yan. buhay na buhay ang kaso. Buhay ang patay! Pending sa impeachment court, reason also kung bakit kami man po ay nagtataka kung bakit ibabalik ang articles of impeachment Certify dito nyo sa nga House eh. of Representatives. Hindi rin ka na nakikinig maigi. One last point from my end. Ma'am, since we know na co-equal body ang Senate at saka House of Representatives, the House of Representatives will initiate the impeachment. The Senate will be the trial court. Since na kine-question nila yung legality or the constitutionality of the impeachment complaint or article of impeachment, Sa rin hindi to ba eh. ito isang insulto sa co-equal body? Ano yung tanong, ha? Yan, Sasagot isa yan, rin oo. po yun sa aming pinagtataka. Dahil normally po, ang magtatanong po niyan, o magko-question niyan, yung mga abogado ng respondent. Kaya nga po kami po naniniwala na Minadali nyo kasi. ito po ay Nainis tuloy. hindi sakop sa trabaho ng impeachment court. Dahil yung pagko-question po ng mga legality ay dapat po ay Oh, Diyos ko, Congressman sinasagot Joel Chua, po manahimik ka na. ng korte at hindi po ng impeachment court. Tama ka na, Kung. Tama ka na. Can I add to that? Buti nga, nanalo ka eh. No? Buti nga, nanalo ka. Kung hindi ka nanalo, ay, nako. Bagamat kami po ay co-equal body, ang House at saka ang Senate, isa pa Actually, hindi ko equal eh, no? Mali yung term eh. Hindi ako politics expert. Kasi lower legislative kasi ang House eh. Asan ang co-equal dun? I-lower nga kayo. Di ba? Di ba? pagkakataon pong ito ay medyo na Baka sa function. impeachment Pero court hindi na rin sila at prosecutors po kami. Kaya parang nakikita natin parang sa husgado, may mga orders ang korte. Ngayon, kailangan din kami mag-clarify dito. Pero sa dulo ay kailangan ang taong bayan mapakinggan po dito. Kaya kung kinakailangan Dinig na namin. kami at Huwag na kayo mag-effort. Dinig na namin at kitang-kita na namin kung paano katayin o paano gustong ligwakin si BP Inday Sara. Alam namin. gumawa ng mga Biro mo, yung confidential funds na lang. Sorry, wait lang. Yung confidential funds na lang, kung di ka ba naman hindi ka ba naman logic. Bakit isang departamento lang ng Office of the Vice President, yung tinitignan nyo na confidential funds? Well, in fact, nasa 300 to 400 na mga departamento ang meron CIF o yung confidential intel funds na yan, di ba? Doon pa lang sabit na kayo eh. Di sana nag-imbestiga kayo ng mga 10 o kasama na yung sa OBP doon para hindi masyadong halata. Yung problema, isolated, subjective, hindi objective. Subjective, isa lang yung pinili nyo. Ang pinili nyo yung Office of the Vice President lang ang imbestigahan ng confidential funds. Diba? para matuloy po ito ay gagawin po namin bilang public prosecutors. Those. Thank you, Vic.
Gab Lalu from Inquirer Online. Please proceed with your questions. Mahina. Sir, natanong na po, Sir Sen Ma'am, natanong na po kasi yung tungkol sa yung pagiging quasi-judicial ng impeachment court na merong mga proseso na ina-adopt yung impeachment court na galing sa mga regular na courts. Pero pwede kaya maging dahilan po ng Senate na dahil hindi naman sila korte, pwedeng mag-motion yung mga members ng yung mga senator judges. Pwede kaya maging dahilan 'yon. Kasi technically po sa korte, 'di ba, hindi naman po nagmo-motion ng judge. Tumatanggap lang po sila ng motion. Pero dahil quasi-judicial po, pwede po kayang mangyari 'yun. Alam mo kung nakakaano kasi yung mga tanong din minsan ng mga reporter eh. O ako magtatanong dyan, nangingi ko dyan, Madam Kong Luistro and Congressman Joel Chua, anong komento nyo doon sa sinasabi ni Senator Amy na it's not about accountability anymore. It's all about kicking away BP Inday Sara o the Dutertes in the politics, sa politics, kung paano nila tanggalin. Yun ang tatanong ko eh, di ba? Titingnan natin kung anong reaction nila, di ba? Yun ang magandang tanong. Kaysa yung mga ganito, di ba? Oh. Hindi nga nila alam paano sasagutin, no? Tuturuan, no? Or I mean, pwede po nilang ma-justify po 'yun. Wala na. Medyo naiintindihan ko po yung pinanggalingan ng pagtatanong ninyo kasi Hindi mo lang masagot. nung nag-oath pa lang sila, kailangan silang maging impartial, di ba? Doon sa oath pa lang ng mga senador na nagko-constitute sila na impeachment court. Pero nakikita naman po natin na pwede nilang gawin kasi ginawa nga na nga kagabi. Pero whatever it is, kami pa rin ay may respeto sa kanilang proseso at nagagalak din po kami na ipagpapatuloy po ito. Kaya nga binigyan na ng summons ang ating Vice President. Second question po, nung meron po kasing previous briefing na sinabi ni Representative Zamora na hindi ipo-pull out ng House yung articles of impeachment from the Senate. Dahil walang mechanism sa 1987 Constitution to do that. Is this sentiment shared by everyone? Or would it be the basis of the clarification? As far as the prosecution panel is concerned, no? Maliwanag naman po sa Constitution. The House of Representatives has the exclusive power to initiate all impeachment cases. Tapos na po ang trabaho ng House of Representatives Hindi talaga as nila far as matanggap, no? initiating the impeachment complaint is concerned. Naisahan sila Hindi eh. po tama na ito'y aming amyendahan at lalong hindi tama na ito'y aming withdraw. As a matter of fact, the ball now is in the hands of the Senate, whose mandate by the Constitution is to try and to decide. Yan yung sinasabi ni And by Sendrisa. deciding, dalawang bagay lang po yun. It's either they acquit or they convict. Hindi nila talaga maintindihan yung sinasabi ni Senator Last question Peter po from my Cayetano. end. Naintindihan po namin yung courtesy na ina-extend ng prosecution panel sa impeachment court, just like in any other legal proceeding. Pero siguro to break the ice, gaano pa po kahaba yung pasensya nyo? Ang dami na po kasing nangyari na parang delay, ganyan. Dapat po nung February, ang tingin nyo, dapat doon na nag-start. Pero gaano pa po kahaba yung pasensya? Kaya pa po pa? Wala naman kayong choice eh. Di ba? Talagang dadaan at dadaan sa Senado yan as impeachment court eh. Siyempre wala naman silang choice. Ano ba pasensya sinasabi nyo? Eh di talagang maghihintay ang mga yan. Eh pag nanalo sila dyan, eh talagang lubog ang Pilipinas. Tanungin natin yung prosecutor na may pinakamahabang pasensya dito. Sino ba sa atin may pinakamahabang pasensya? Bel, would you like to answer? Di ba sagot? Di ba? Ito, panoorin natin si Hindi, may sinasagot kasi ako. Panoorin natin si Congressman Martin Romualdez, si Speaker. Yan. Siya na. Ang komento naman niya. I rise. Kanin not with daw. defiance, but with resolve, guided by duty, grounded in principle. The decision
of the Senate sitting as an impeachment court to return the articles of impeachment is deeply concerning. These articles were transmitted by the chamber in accordance with the Constitution and with the overwhelming support of 215 members who answered the people's call for accountability. Let me speak plainly, yet with utmost respect. The House of Representatives acted not out of haste, but with deliberate care. We followed the law, we honored our mandate, and above all, Nakakatawa yun, we stood for what the Filipino people deserve. Deserve, ah? Oo, dahil palakpakan. Isa rin to eh. Indeed, a government that answers to its citizens. The House is not only the voice of the people, it is a guardian of their trust. When allegations arise that threaten public confidence in our institutions, our duty is clear: seek the truth, to uphold transparency, and to demand accountability without fear, without favor. Ito lang yung pag nagsasalita, halos talagang parang ayaw mo talagang mong paniwalaan, no? Kumpara kay Tatay Digo, no? Seeking the truth daw, 'di ba? Ibigay daw kung ano yung deserve ng Pilipino ng sambayanan. In the first place nga, 'di ba? Grabe nga yung mga ginagawa ninyo kay BP Inday Sara, 'di ba? Gising ang Pilipino. Tama naman si Senator Amy, hindi tanga ang Pinoy. Namulat na eh. Although may mga iilan pa kayong mga panatiko, may mga iilan pa din, marami pa rin actually, yung mga naniniwala sa inyo, sa mga sinasabi nyo. Siguro, hindi ko alam, sinasabi nila, nadadalan na susuhulan, hindi natin alam. Diba? Ako, personal na opinion ko to. Gagamitin ko din yung sinasabi ni Congressman Joel Chua. Personal na opinion ko to. Talagang gusto nyo lang talagang katayin si BP Inday Sara. Nang sa ganun, gusto nyo mapanatili na sa posisyon nyo, mapanatili yung power ninyo na magawa nyo yung gusto nyo. Personal na opinion ko yan at naniniwala ako na itong mga nanonood sa akin, yan din ang pananaw nila. 'Di ba? Sa ganyang nangyayari ngayon sa gobyerno natin, 'di ba? Kasi talagang ang layo nyo doon sa mga Duterte. Para kayong nananaginip ng gising. Pare-parehas lang kayo ng goal. Pare-parehas lang kayo ng aim. Ligwakin si BP Inday Sara. Okay mga kayon, maraming salamat. Issue ng bayan nating pag-usapan. Hanggang mamaya po.